Maliwanag gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Las Marinas. Ako, si Princess Paimalan, At ako naman si Terence Saromo. mula sa bulwagang pambalitaan ng DWEB Pinoy Balita. Ikapaglatid ng bago, At mainit-init na balitang walang kasinungalingan, pawang makatotohanan. ulo ng mga detalye. Trader na pinatay, hinakawan sa Cavite, 51 beses na pinagsasaksak. Pangulong Marcos, pinuri ang ambag ng manggagawa sa ekonomiya sa araw ng pagdating. Patay ang isang trader sa Cavite matapos nakawan at pagsasaksakin ng 51 beses. Samantala, atin namang alamin ang lagay ng ating ekonomiya mula kay Jade Casulia. Jade? Salamat, Terence, sa pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa araw ng paggawa. Pinahayag niya ang patuloy suportan administrasyon ng manggagawa upang siguro sa kanilang pag-unlad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Bilang tugon, nagpaalala naman si Department of Labor Employment Secretary Gennady Lagosma sa mga employers na bayaran ng tama ang mga manggagawa ng trabaho sa araw ng paggawa. Muli, ako si Jade Casulia, nagbabalita. Balitang politikal, Pangulong Marcos, tinawanan ng mga akusasyon sa kanya laban sa ilegal na droga. Ang buong detalye, alamin kay Kazumi Calio. Kazumi? Maraming salamat, Princess. Tinawanan lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga dokumento ng PIDEA na nag-uugnay sa kanya at sa aktres na si Maricel Soriano sa iligal na droga. Nauna nang kumalat sa social media ang mga dokumento na siyang tinalakay noong Mayo 1. Hindi naman ng PIDEA na may ganoong dokumento galing sa kanila. Sinabi na rin ni Senador Bato de la Rosa na iimbitahan ng aktres sa susunod na hearing para bigyan ng linaw ang issue. Muli, ako si Kazumi Calio, nag-uulat. Atin namang alamin ang weather update na ihahatid ni Damir Javier. Magandang araw, Pilipinas, at magandang araw, Las Marinas, sa pinakabagong balita sa panahon ng Mayo. Inaasahan na mararamdaman natin ang mainit na panahon hanggang sa katapusan ng Mayo. Magkakaroon tayo ng ilang pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Sa ikalawang linggo ng Mayo, asahan din ang pagkulog, pagkidlat na tumatagal hanggang 1 o 2 oras. Nakatakda rin umabot sa 41 Celsius hanggang 51 Celsius ang temperatura sa ilang bahagi ng Luzon. Sa gitna ng mainit na klima, mariing pinapayuhan ng pag-asa ang publiko na mag-ingat. Ipinapaya na limitahan ng outdoors activity, uminom ng sapat na tubig, magdala ng payong, sombrero at magsuot ng maluwag na damit para sa proteksyon laban sa init ng araw. Manatiling updated sa mga abiso mula sa pag-asa upang maging handa sa mga pagbabago ng panahon. Napanatili ni Reggie Suganov ang WBO Global Title matapos pabagsakin si Shinzawa. Balitang Sport, alamin kay Bella Villanueva. Suganov, WBO Global Light Flyweight Title hold. Tinapos ang laban kay Japanese fighter Kai Ichizawa sa pamamagitan ng 8-round technical knockout sa Sakumong Bulanon, Quince. Sugatan sa noo dahil sa aksidenteng headbutt sa unang round, pinakita ni Suganov ang kanyang husay sa boxing. Kailangan dalhin si Ishizawa sa stretcher para sa karagdagang medical attention dahil sa mga suntok ni Suganov. Doon, mayroon ng 15 panalo, 5 knockout at 1 pagkatalo si Suganov. Nagpapakita ng kanyang dominasyon sa larangan ng boxing. Maraming salamat, Bella. Aura Brigela, nagpahayag ng pagsisisi at pag-amin matapos ang poblasyon incident. Alamin naman natin yan sa Showbiz Balita. Mula kay Rene Mayel Cortera. Sa pinahuling vlog kasama si Vice Ganda, binahagi ni Aura Brigela ang kanyang mga saloobin hinggil sa insidente sa poblasyon na nangyari higit 1 taon na ang nakaraan. Ayon sa kanyang manager na si Vice Ganda, nakita nila ang positibong pagbabago sa pag-uugali ni Aura. Ang kanyang pag-amin at pagpapakumbaba ay pinagpapasalamat nila bilang isang pagpapakita ng katapatan at pagpapahalaga sa responsibilidad. Sa pag-uusap na ito,
Inamin ni Aura ang kanyang mga pagkakamali at nagpahayag ng pagsisisi. Binanggit din niya na bagamat hindi agad tinanggap ang mga pangyayari, ngayon ay handa na siyang harapin ito. Talagang sa bawat pagkakamali, mag-aral kang matututunan. Muli, ako si Rainy Mahal Portera, manatiling updated para sa Showbiz Balita. Viral sa social media, Rosmar, binigyan si Diwata ng 1 milyon at house and lot. Grabe, parang nanalo ka lang sa PBB. Totoo nga ba ito? Alamin kay Jade Monzon. Sa gitna ng kahirapan at pangamba, isang nakakataba ng puso na balita ang kumalat sa social media. Si Rosmar Tan, isang may pusong negosyante, ay naghandog ng di matatawarang biyaya kay Deo Balwena o mas kilala bilang si Diwata. Binigyan ni Rosmar si Diwata ng 1 milyon at house and lot. Ang kilig at pasasalamat ng netizen ay hindi mapigilang kumalat. Patunay lamang na sa panahon ngayon, may mga taong handang magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa iba. At yan ang mga balitang nakalap sa araw na ito. Kami ang inyong tagapaglingkod Princess Paimalan, at Terence Saromo. bawat pangyayari tutukan. Nagsisilbing mata at boses ng sambayanan. Ito ang balitang pinagkakatiwalaan DWED Pinoy Balita.